babaeng pugot. Sa bayan ng La Carlota, Negros Occidental, may isang lumang mansyon na madalas iniiwasan ng mga residente. Kakaibang malamig na simoy ng hangin ang nagmumula roon tuwing sumasapit ang kadiliman. At sa kabila ng mga dasal ng mga taong kapitbahay, wala ni isa man naglalakas loob na lumapit dito. Dito naninirahan si Justo Emiliano Ariola, anak ng isang kilalang politiko na may kayamanan at kapangyarihan. Sa mata ng komunidad, isa siyang edukadong binata, malinis malamig, at mabait ang kanyang ngiti. Ngunit sa loob ng kanyang silid, isa siyang halimaw na taglay ang lihim na tinakasan ng batas. Ang kanyang halimaw na pagkagumon sa dugo at laman. Gabi iyon nang marinig niya kakaibang yabag sa may palikuran sa likod ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang sumilip at doon nanigas ang kanyang mga kalamnan. Isang katawan na walang ulo ang nakatayo. Suot pa nito ang puting kamisetang nilumpo ng pulang mansa ng dugo. Nanginginig ang kanyang kaluluwa dahil sa kilabot. Parang may kung anong espiritu nagmamaniobra dito. Ang bangkay ay kumikilos na para bang isang laruan na hinihila ng demonyo. Lumulusob ito, papalapit sa kanya. "Tumigil ka!" sigaw ni Justo. Pilit na pinapatatag ang boses. Sandaling natigilan ang nilalang, ngunit mas lumamig pa ang kapaligiran. Dumampi sa kanyang batok ang hangin na para bang nagmula sa hukay. Hindi niya magawang lumingon, pero dinig niya ang mga yabag ng paa ng bangkay sa sahig ng baldosa. Paunti-unti, papalapit ng papalapit. Nanginginig siyang kumapa sa gilid ng kanyang lamisita. Doon niya palaging nilalapag ang bola na paborito niyang laruan. Ang bola na minsan regalo na kanyang yumaong ama. Dati, pinapaikot-ikot niya ito sa palad bilang pagpalipas ng oras. Ngunit nang mahawakan niyang bilog, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Mabigat, malamig, at mamasa-masa. Pabigla niya itong nilingon, at halos mamatay siya sa nakita. "Dito bola!" Bulalas niya. Ang hawak pala niya ay yung ulo ng babae. Puno ng tigidig ang mukha. Napakaputla at may nakatikom pang bibig. Ngunit bago pa siya makabitiw, biglang nagmulat ang mga mata ng pugot na ulo. Bumuka ang bibig nito at unti-unting lumaki. Parang bungangang kayang lumulun ng tao. Nilamon siya ng sindak. Bumagsak ang ulo sa sahig. Gumulong at tumama sa isang larawan niya nung kolehiyo. Nakasuot pa siya ng toga nito. Basag ang salamin ng kwadro. At kasabay niyon, bumukas muli ang alaala ng kanyang ginawa. Sa kanyang isipan, bumalik ang isang eksena. Isang babae sa bayan ng Moises Padilla, si Cecilia Vargas. Hindi ito maganda, ngunit payat, balingkinitan, at hayop sa alindog ang katawan. Sa mata ng mga lalaking nalulung sa bisyo, isa siyang tukso. Nung gabing iyon, lasing at lutang sa droga si Justo. Namataan niya si Cecilia sa palengke. Sa kanyang paningin, parang isang serena ito na nag-aanyaya. Tinakpan niyang bibig ng babae, idinikit ang patalim sa liig, at pinalat ka dito sa isang eskinita. Walang hapas niyang nilaslas ang liig ng kawawang babae. Tumalsik ang mainit na dugo. Hindi na ito nakapalag. Isa-isang saksak ang dinagdag niya hanggang sa tuluyan ng humiwalay ang ulo nito mula sa kanyang katawan. Itinapon niya ang ulo sa supot ng basura. Ang katawan naman, itinago niya sa kanyang silid. Doon niya pinagsamantalahan ang bangkay. Ngayon, ang parehong ulo ang bumalik upang habulin siya. Tumakbo siya pababa ng hagdan
Halos mabali ang tuhod. Lumabas siya sa terasa at tumalon mula sa ikalawang palapag. Narinig niya ang dugong-dug ng sariling buto. Nabali ang braso. Durog ang kasukasuan. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto lang niyang makalayo. Habang paika-ikang tumatakbo sa gitna ng kalsada, narinig niyang boses na sumusunod. Hindi mo ako matatakasan, Husto Emiliano. Pagbabayaran mo kapabuhay na ginawa mo sa akin. Sa bawat lingon niya, nakikita niyang katawan ni Cecilia na nakalutang. Walang ulo, ngunit nakatingin, sapagkat ang ulo'y gumugulong, kasabay niya. Pumasok siya sa isang abandonadong bodega sa gilid ng bayan. Madilim. Sumalubong sa kanya ang mga ikiik ng paniki, palatak ng butiki, at dagungtong ng mga tuko. Niyakap niya ang sariling katawan. Nangingig. Ngunit hindi niya na napigilan ng bumalik na alaala. Ang demonyong bahagi niyang bumulong. Ang bangkay. Ang dugo. Ang laman. At ang kasakiman. At doon niya muling nasilayan ang pugot na ulo. Hawak-hawak nito ang sariling katawan. Saka pinagdikit. Dahan-dahan na kumumpleto muli ang itsura ni Cecilia. Ngunit hindi na siya tao. Ang mukha niya'y nabubulok, ang mata'y nagliliyab, at ang bungangay nakabuka na parang hukay ng impyerno. Halika, Husto! Garagal nitong tinig. Magsama tayo sa dilim. Lumipad patungo sa kanyang nilalang. Napasigaw siya ng matinis, sabay bumagsak sa sahig. Kinabukasan, natikpuan ng mga pulis ang bangkay ni Husto Emiliano sa loob ng bodega. Nakadilat ang mga mata, puno ng sindak. Putol ang kanyang ulo, nakalagay sa kanyang dibdib. Sa kanyang mga kamay, mahigpit na yakap ang paborito niyang bola. Ngunit sa investigasyon, hindi ito bola, kundi mismong ulo ni Cecilia. Habang umahagulgol ang kanyang inang si Aurora, pinapanood niya ang CCTV footage mula sa loob ng mansyon. Nakita niya roon ang kanyang anak, mag-isa naglalaro ng bola sa silid. Umiikot-ikot at tumatawa na parang baliw. Ngunit sa video, malinaw. Hindi bolang hawak nito. Isa yung pugot na ulo. At tila, ito'y nakikitawa rin. Pauwi na si Jessica Marquez mula sa pag-o-overtime sa kanyang trabaho sa Naga City nang madaanan niyang isang matandang babae na nakalahot sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng maulat na gabi, nakasupsup ito sa isang itim na supot ng basura. Pino nitong kinakalkal gamit ang mahaba at kuskusing kuko. Bari bang may hinahanap na hindi lamang pagkain. Napanguwi si Jessica nang umalingasaw ang mabahong amoy. Kahit nasa kalayuan pa siya, ramdam niyang matinding panlilimahit sa ilong. Maingat niyang inipit gamit ang hinduturo at hindalaki ang kanyang matangos na ilong. Diyos ko, ano bang nilalang ba tong matandang ito? Saan liblib ng kuweba kaya ito lumabas? Pabulong niyang nasambit sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang kakaibang kinikilos nito. Nang matapos sa pagkalkal, dahan-dahang tumayo ang matanda at pumasok sa isang makipot na iskinita sa pagitan ng dalawang lumang bahay. Ang lugar ay nasa mismong baryo, sa Libmanan, Camarines Sur. Isang kaling halos di kasya ang isang tao. Nakakapagtaka dahil kahit patpati ng katawan ng matanda, imposibleng malusutan niya iyon. Gayunpaman, tuluyan siyang nilamon ng kadiliman. Napakulot ang noo ni Jessica. May kung anong misteryo sa matanda. Para bang hinihila siyang sundan ito. Ngunit pinandilatan niya ang sarili sa salamin ng kanyang cellphone at bumulong. Hoy, ano bang pakialam ko doon? Hulubi lang yun. Matanda at naghihingalo. Istanghera pa. Wala namang dahilan para intindihin ko siya. Paglingon niya, biglang may sumulpot sa harapan niya. Ay, shit! Napasigaw siya
sabay sampal. "Aray, Jessica!" Reklamo ng hilyata na nakasalubong niya. Si Hilarion Estrada. Kasamahan niya sa opisina at isa sa kanyang mga masugid na manliligaw. Namumugto ang mga mata nito. Pari bang ilang araw ng puyat. "Puisit ka? Bakit ka ba nagugulat?" Halos mabali ang dibdib ng dalaga dahil sa sobrang kaba. Napangisi si Hilarion. Hawak ang pisking na sampal. "Kung ganyang kalakas ang sampal mo, baka ibig sabihin busted na ako. Pero teka, anong tinitingnan mo sa madilim na pasilyong yan?" Itinuro ni Jessica ang iskinita. "May matanda kasi ako nakita. Babae. Pumasok siya riyan. Tapos parang biglang nawala." Tumingin ang binata, pero umiling. "Wala naman akong nakikitang kahit ano. Baka guni-guni mo lang yun." Napakabit-balikat ang dalaga. Ngunit nang lumayo sila, hindi niya alam na mula sa loob ng iskinita, nakatitig ang matanda. Mapanlisik at napupuno ng puot. Kinabukasan, pasadong 6:00 ng umaga, nagising si Jessica sa maingay na tunog ng kanyang cellphone. May text mula sa isang hindi kilalang numero. "May lihimang matandang nasa iskinita. Alamin mo, kailangan." Napailing siya. "Shit na stalker to, ang aga-aga." Binura niya ang mensahe at nagmamadaling nag-ayos ang sarili. Ngunit sa kanyang pagmamadali, muli niyang nadaanan ng iskinita at doon siya napahinto. Mula sa dilim, may lumabas. Ang parehong matanda. Nakatuon ang malalim nitong mga mata sa kanya. Ngunit kumikislap na para bang nagbabaga. Kumari pa siya ng takbo. Ngunit sa kanyang bulsa, muling tumulog ang cellphone. Isa na namang text. "Papatayin kita." Napatigil siya sa gitna ng kalsada. Malamig ang kanyang pawis. Paglingon niya, may nakatayo sa kabilang panig. Ang parehong matanda. Hindi kumukurap ang tingin sa kanya. Nang makarating si Jessica sa kanyang opisina, halos basang-basa siya ng pawis. Narinig niya pang usapan ng kanyang mga katrabaho. "Grabe raw, may bangkay na naman na natagpuan malapit sa iskinita sa Libmanan. Butas daw yung dibdib, wala yung puso." Ani ng isang babaeng tsismosa. "Naku, hindi tao yun. Aswang ang may gawa nun." Dagdag pa ng isa. Napasingit sa usapan si Jessica. May nakakita ba kayong matandang babae na nandoon?" Napatahimik ang lahat. Hanggang sa sumabat ang isa pang katrabaho. "Kilala siya ng mga matatanda dito. Pinaghihinalaan yung aswang. Palagi nasa iskinita tuwing gabi." Nanlamig si Jessica. Kinagabihan, muling tumunog ang kanyang cellphone. "Hindi kita titigilan at hindi kita napapatay." Nabitiwan niyang telepono dahil sa kanyang sobrang takot. Ngunit ilang segundo pa, isa pang mensahe ang nagmula sa iba pang numero. "Alamin mo ang tunay niyang anyo. Siya ang aswang." Dalawang misteryo yung nagte-text. Isa ang nagbabanta ng kamatayan at isa naman ay nagtutulak sa kanya na tuklasin ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, napansin ng mga katrabaho niya na hindi na pumapasok si Hilarion. Biglang bumalik sa isipan niya ang matandang gusgusin. Nagpunta siya sa pulisya sa Libmanan, ngunit sinabihan lamang siya na posibleng bumalik si Hilarion sa dating bisyo. Ayon kasi sa mga record, dating naaresto na ito sa pagtutulak ng droga bago nakapagbagong buhay. Ngunit hindi kumbinsido si Jessica. Ang huling imahe ng binata sa kanyang isipan, nakasilip sa madilim na iskinita. Hating gabi, nagpasya si Jessica. Kung hindi niya ito tutuklasin, malamang hindi talaga siya matatahimik. Nagtanda siya ng krus bago pumasok sa iskinita. Namamayani ang masangsang na amoy ng kanal at nabubulok na daga. Ang balat niya ay sumasayit sa magaspang na pader.
Sa dulo, tila dead end. Ngunit biglang may umalingaw-ngaw na ungol at iyak mula sa likod ng sementong pader. Piniwesa niya iyon hanggang sa bumigay. Sa loob, bumungad ang dilim at mabahong amoy na nabubulok na laman. Binuksan ni Jessica ang flashlight ng kanyang cellphone. Duguan, wasak na mga bangkay, mga pugot na ulo, at sa gitna ay ang matandang babae. Pinupulbos ang laman loob gamit ang itak, sabay subo ng hilaw na laman. Piniprito nito ang mga daliri at pinapasok sa kumukulong mantika. Nanikip ang dibdib ni Jessica, ngunit biglang tumudog ang kanyang cellphone, kahit naka-airplane mode naman ito. Katapusan mo na! Napatras siya. Sa harapan niya, biglang bumaling ang matanda. Ikaw pala. Garalgal nitong tinig, sabay bagsak ng itak. Nanginginig ang mukha nito. Salot! Sigaw nito. Ngunit sa halip na umataking matanda, ito'y umatras at nanginginig. Si Jessica ay nakaramdam ng kakaiba. Nanikip ang kanyang buong katawan. Umagos ang maitim na balahibo sa kanyang mga braso. Humaba ang kanyang mangkuko. Tumalim ang ngipin. Sa loob ng ilang sandali, siya mismo ay nagbagong anyo. Isang nilalang na mas mabagsik pa. Sinunggapan niyang matanda. Binutos niya ang dibdib nito. Hinugot ang puso at nilantakan niya ito na para bang pinakababorito niyang pagkain. Sa huling saglit ng matanda, kitang-kita sa mga mata nito ang matinding takot, sapagkat mali pala ang kanilang nakala. Hindi siya ang aswang, si Jessica mismo. Kinabukasan, balitang-balita ang pagkakatagpo ng bangkay ni Hilarion sa isang bukidin sa limanan. Butas ang dibdib, wala ang puso. Sa bulsa niya, may natagpo ang cellphone at pakete ng droga. Lumabas na siya pala ang nagpapadala ng mga banta kay Jessica at siya rin yung nagpapanggap na tagapagbunyag ng lihim. Ngunit huli na. Samantala, nakaupo si Jessica ng jeep papuntang opisina. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga kasakay. Nang dumaan ang jeep sa tapat ng iskinita, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe muli sa sarili niyang numero. Alamin mo ang misteryo ng iskinita na yan. Paglingon niya sa madilim na pasilyo, nasilayan niyang multo ng matanda at ang kaluluwang naglalagablab sa galit ni Hilarion. At sa kanyang mga labi, dahan-dahang gumuhit ang ngiti ng isang aswang na muling maghahanap ng pusong malalapa. Wakas. Ako sa inyo guys, naniniwala pa ba kayo sa mga kwentong aswang, engkanto, yung mga usually narinig natin sa mga probinsya? Hindi sa gusto ko kayong takutan, hindi ko pa kasi nakakwento to sa account ko. Ano kasi nun guys, before mag-pandemic, senior high school pa lang ako nito. Kami ng mga klase ko, since sem-break na namin, napag-desisyon na namin na pumunta doon sa rest house ng kaklase naming isa na nasa taas ng bundok, specifically nasa Montalban. Since 500 pesos nga lang yung ilalabas naming pera, since yung kaklase namin nga isagot na ng transpo, gumauna kami. Kasi house pala ng pamilya ng kaklase ko, doon sa taas ng bundok, wala siyang kuryente, as in solar panel lang yung nagpapagana or nagpapachare sa mga cellphone namin doon. Pero, meron doong mini pool, tapos yung ano doon, yung pinag-stayan namin, kubo yun, na second floor. Tapos meron sa ludong manukan, tapos babuyan. Bago namin marating yung rest house ng family ng klase namin, since hindi nakakaya ng kotse paakyat doon, is kailangan namin maglakad ng 15 to 20 minutes. So kailangan, sa baba pa lang, binili mo na lahat ng snacks, yung pangluto, para hindi na akyat baba kasi ang hassle din. Tapos may dagdag ko lang, wala ring signal doon. So ang ginagawa namin ng mga klase ko, umakyat pa kami sa medyo mataas na part ng bundok para doon kami makapag-message sa mga family namin, sa mga kung sino namin gusto i-message. Pero sa 2 days namin pag-i-stay doon, wala kami naging problema sa pagkain kasi talagang binubusog kami. Tapos ang galing pa magluto ng caretaker nila. Ito na nga yung nakakatakot na part, gago. First day pa lang namin, kasi yung bahay kubo na pinag-i-stayan namin guys, meron yung 2 kwarto doon sa second floor. So hinati sa amin yun.
na magkakasama yung mga girls o magkasama yung mga boys para din sa privacy ng isa't isa. Since okay na nga yung tutulugan namin dun, kami na mga klase ko, nagyayaan kami na, uy, tara, magkwentuhan tayo dun sa tapat ng mangga, malapit lang dun sa bahay ko po. Pagkakatanda ko nun, padilim na yun mga 6 p.m. ganyan. Tapos, may dala kaming mangga nun. Tapos, kakain kami dun sa ilalim ng puno ng mangga. Tapos, kasi yung sa puno ng mangga nila, merong mga upuan dun. Tapos doon kami, since nga hindi rin kami makapag-cellphone kasi nga walang signal, tapos kung ginamit naman namin yung cellphone namin, maluloba, tapos magkakaroon kami ng problema kung saan namin i-charge kasi nga solar panel lang yung parang source of power nga. Tapos ito na nga, habang nagkwentuhan kami ng mga klase namin, napapansin namin na kanina pa may palundag-lundag sa mga puno dun sa paligid namin as in. Tapos imposible din na mga manok yun kasi hindi pa madilim guys. Ando na sa mga puno yun, nagpapahinga na. Hanggang yung sa lundag-lundag na narinig namin na sa mga puno nga palipat-lipat. Ang ina, sa puno na lang namin naririnig yung puno na kung saan kami nagkukwentuhan. Doon na lang namin naririnig yung mga parang may papalit-palit sa mga sanga-sanga. As in, ang ingay ng mga daon ng puno. Parang naglalaro siya doon sa taas. Siguro narinig kami kasi ang ingay namin, nagtatawanan kami. Tapos alam niyo kung anong unang ginawa namin nun. Nagtakbuhan kami dun papasok sa kubo. Tapos alam niyo, di ba, dalawa yung room nun. Doon kami nagsiksikan sa isang room. Natulog kami magkakatabi. Tapos nandun na kami sa loob ng kwarto nga ng kubo. Kasi guys, ano lang yung kubo dun parang hindi siya kahoy. Yung parang, alam ba yun, parang dahon lang yun na, basta dahon lang na matigas. Nakalimutan ko na kasi yung tawag dun. Basta hindi ko ma-explain, parang dahon-dahon na matitigas yung niya, yung parang wall ng bahay kubo. Doon kasi sa labas ng bahay kubo is meron dong puno ng mangga, tapos may lamesa, upuan. Doon kami nakatambay ng mga klase ko, nagkukwentuhan kami, tapos ang ingay din kasi namin. Tapos sa gitna ng pagkukwentuhan namin, narinig kami na may lumulundag-lundag sa mga puno, tapos hanggang sa doon na lang sa puno ng mangga kung saan kami nagkukwentuhan yung ingay. Bago kasi kami tumakbo noon, meron kasi akong kaklaseng may third eye. Tapos sinabi niya may nakita daw siyang matang nakatingin sa amin. Eh di kami, takbuhan kami dun pabalik sa bahay kubo. Fast forward, na lang kami sa loob ng kubo. Tapos meron kasing dalawang room na binigay sa amin dun para sa mga lalaki at sa mga babae. Ang ginawa namin, na sobrang takot namin, yung isang room, dun kami nagsiksikan. Since yung rest house ka ng family ng kaklase ko is nasa taas ng bundok, malamig siya guys kahit isarado mo yung bintana, yung pintuan, tapos hindi rin malamok. Hindi rin kami nakatulog ng maayos doon kasi may kumakaluskos sa bubong, tapos yung bintana namin kumakalampag, ganyan. Sa buong gabi na yon hindi namin nakita kung ano yung lumulundag-lundag na yun. Basta yung kaklase ko, hindi ko na siya kasi natanong. Meron daw siyang nakitang matang nakatingin sa amin. At saka ang dilim din kasi doon guys, walang kuryente. Tapos kung saan kami nakatambay, yung ilaw namin doon, kami-kami lang yung nagkakakitaan, pero yung paligid namin, hindi namin nakikita. Kasi kung iisipin namin ng unggoy, napaka-coincidence naman yun. Kasi sa tourist namin na stay, wala kaming nakitang unggoy as in. Nabukasan, ayun yung pinagkwentuhan namin ng mga klase namin, kasama yung kaklase namin na which is sila yung may-ari ng rest house. May nakwento nga sa amin yung kaklase namin na one time daw, ginabi daw yung kuya niya sa pagpunta doon sa rest house nila sa taas ng bundok. Tapos, habang yung kuya niya is naglalakad papunta nga doon sa rest house nila, which is nasa taas ng bundok, meron daw sumusunod doon sa kuya niya na malaking ibon, as in hanggang doon sa baba, tapos hanggang sa taas, sinusundan pa rin siya. Ang nakakatawang tip lang na binigay sa amin ng klase namin, pag naka-encounter ka daw ng ganun, mura-murahin mo lang daw kasi natatakot daw sila. Parang mas ipakita mo daw na ikaw yung mas matapang. Buti sana kung ganito kaliit na ibon lang yung sumusunod sa kuya niya, malaki daw. Alam mo yun, uso pa naman yung tik-tik sa mga bundok-bundok, diba? Tapos may nakwento pa siya sa amin na may dinala daw yung tito niya or yung kuya niya na mga kaibigan doon sa rest house din nila. Tapos meron din kasi sila dong pool, sakto lang yung laki nun. Merong pang bata, merong pang matanda, ganyan. Tapos one time daw, nagpipicturean daw yung mga kaibigan ng tito niya or kuya niya doon. Tapos pagka-picture niya dun sa isang side ng pool, I mean dun sa parang upuan, may mga nakita daw silang nakabarong, yung mga naka-Pilipinyana. Ang pinagtataka nila, wala naman silang ibang kasamang tao doon, sila lang. Tapos, di ba, may nakuhaan sila na picture na nakabarong, tas Pilipinyana. Malawang gabi naman, which is kinabukasan is uuwi na kami. Wala naman na kaming na-encounter na ganun kasi natulog na kami ng maaga. Tsaka siguro, naingayan lang din sa amin kasi nagtatawanan kami guys. Tapos, di ba, imagine mo, sa taas kayo ng bundok, tapos ang ingay-ingay ninyo. Buti na lang talaga, nang bumalik kami ng Maynila, wala namang sumunod. Pero syempre, nakakatakot na experience yun sa amin. Kasi, knowing na first time ko lang umakyat ng bundok, tapos, 2 days pa ako natulog doon, tapos ganun yung experience, di ba? Pero siguro, syempre, nasa bagong lugar ka, ano na lang, siguro, magbigay tayo ng respeto, kasi di rin natin alam yung mga nakita natin sa paligid natin. Siguro, sa pagsabi ng tabi-tabi po, ganyan, or
maging tahimik na lang din tayo kasi ang ingay din namin nung mga panahon na yun. After nun, hindi na nasundan yung pagpunta namin sa rest house ng family ng kaklase namin kasi nga nagkaroon na ng pandemic. Tapos hindi ko na rin sila nakakausap.